Tahimik ang international airport noon pero may kakaibang tensyon sa hangin. Mahaba ang pila sa immigration. Pagod na pagod ang mga pasahero. May ilan na nairita na, may antok, may halatang kinakabahan. Sa dulo ng pila, may isang lalaking simpleng suot lang, itim na jacket, baseball cap, at backpack na mukhang matagal ng gamit. Walang alalay, walang bodyguard, walang arte. Si Manny Pacquiao iyon. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin nagrereklamo. Tahimik lang siyang nakapila katulad ng lahat. Para sa kanya, normal lang yon. Kahit isa siyang global icon, alam niya kung paano rumespeto sa proseso. Pero iba ang tingin ng dalawang immigration officer sa harap. Hoy, bilisan mo dyan, sigaw ng isa sabay irap. Tignan mo nga to, parang galing probinsya, bulong ng isa pa habang nagtawanan. Narinig yon ng ilang pasahero. May napakunot noo. May umiling. Pero walang nagsalita. Tahimik lang si Manny. Diretso ang tingin. Walang galit sa mukha pero ramdam ang dignidad. Nang siya na ang sumunod, kinuha ng officer ang pasaporte at binuklat ng padabog. Anong pakay mo sa biyahe? Malamig na tanong. Personal, mahinahong sagot ni Manny. Tumingin ang officer mula ulo hanggang paa. Sigurado ka? Mukha kang hindi afford ang first class ah. May narinig na bahagyang tawa sa likod. Sumabat pa ang isa pa. Baka gusto mo bumalik sa pila. Hindi pa namin tinatanggap ang ganitong klaseng pasahero. Sandaling tumigil ang oras. Parang kutsilyo ang mga salitang yon, matalim, bastos, walang respeto. Pero sa halip na sumagot ng galit, huminga lang ng malalim si Manny. Sir, mahinahon niyang sabi, nasa maayos po akong pila. Hindi pa tapos. Isinara ng officer ang pasaporte at itinulak pabalik sa counter. Maghintay ka dyan. Titingnan pa namin kung papapasukin ka. May mga cellphone na nagsimulang itaas. May nagbubulungan. May isang matandang babae ang umiling at pabulong na nagsabi. Grabe naman, hindi alam ng mga immigration officer na ang taong minamaliit nila ay hindi lang isang biyahero. Isa siyang pambansang bayani. Simbolo ng disiplina, sipag at kababaang loob. At higit sa lahat, may kapangyarihang hindi kailanman kailangang isigaw. Sa loob ng susunod na mga minuto, magbabago ang buhay ng bawat taong nasa immigration desk na yon. At doon pa lang nagsisimula ang tunay na kwento. Lumipas ang ilang segundo na parang napakahaba. Nakatayo pa rin si Manny sa harap ng counter, hawak ang pasaporte. Ang dalawang officer ay abalang nagbubulungan na parang may krimen na nangyayari. Sir, umupo ka muna dyan, utos ng isa sabay turo sa bakal na upuan sa gilid. Routine check lang, dagdag ng isa pero halatang may halong insulto. Tahimik na umupo si Manny. Hindi nagtaas ng boses. Hindi nagrereklamo. Pinanood lang niya ang paligid, ang mga nagmamadali, ang mga batang hawak ang kamay ng magulang, ang mga besi na sabik makauwi. Para sa kanya, pare-pareho lang silang tao. Walang mas mataas, walang mas mababa. Pero sa kabilang banda ng counter, iba ang pakiramdam ng mga officer. Para sa kanila, ordinaryong pasahero lang ang lalaking yon na pwedeng pagalitan, paghintayin, o ipahiya dahil may uniforme sila at may kapangyarihan. Ang dami na talagang ganito ngayon, bulong ng isa habang umiinom ng kape. Akala mo kung sino? Tingnan mo suot, sagot ng isa pa sabay tawa. May ilang pasahero ang nakarinig. May napailing. May napabuntong hininga. Pero walang lakas loob na sumagot. Sa lugar na yon, ang mga officer ang may huling salita. Makalipas ang ilang minuto, tinawag ulit si Manny. May problema ba? Mahinahon niyang tanong. Tiningnan siya ng malamig. Marami. Hindi malinaw ang travel history mo at parang hindi tugma ang itsura mo sa status na nakalagay dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Manny, kalmado pa rin. Ganito, sagot ng officer. Maraming nagpapanggap ngayon. Hindi porke may pasaporte ka, automatic na papapasukin ka. May isang lalaki na hindi na nakatiis. Sir, maayos naman siyang kausap ah. Biglang lumingon ang officer. Gusto mo bang sumunod sa kanya? Mataray na sagot. Agad tumahimik ang lalaki. Dahan-dahang tumayo si Manny. Hindi galit pero ramdam ang bigat ng presensya. Ginagawa ko lang po ang tama, sabi niya. Kung may problema, handa akong makipag-cooperate. Sandaling natigilan ang officer. Hindi siya sanay sa ganitong sagot, walang takot, walang yabang.
Pero imbes na humupa, lalo pang nag-init ang ego. Hinintayin mo dyan, Mariing sabi. May tatawagan lang ako. Lumayo ang officer at nagtelepono. Hindi narinig ng lahat pero sapat na ang itsura, may kaba, may inis, may pagdududa. Sa gilid, isang senior supervisor ang napatingin kay Manny. Parang may kumislot sa alaala. Parang pamilyar, bulong niya sa sarili. Habang lumilipas ang oras, may mga cellphone na lihim na nagre-record. May nagbubulungan na ng pangalan. Siya ba yon? Hindi siguro kamukha lang. Sa wakas, bumalik ang officer. Pawis ang noo, mas maingat na ang kilos pero hindi pa rin bumababa ang tono. Sir, sandali pa. May hinihintay lang. Kaming clearance. Tumango si Manny. Umupo ulit. Tahimik. Matatag. Parang alam niyang may darating at hindi niya kailangang magsalita para mangyari yon. Hindi alam ng mga officer na sa mismong sandaling yon, may mga tawag na ring nangyayari sa itaas. May mga pangalan na binabanggit, may mga dokumentong binubuksan, at may simpleng tanong na umuugong. Sigurado ba kayo kung sino ang kaharap ninyo? At habang papalapit ang ika-negatibo 9 na minuto, unti-unting nagbabago ang hangin. Mula sa pamamaliit patungo sa kaba. Mula sa yabang patungo sa takot. Biglang tumunog ang telepono sa likod ng counter, malakas, matalim, sapat para putulin ang tensyon. Lahat na palingon. Isang senior supervisor ang sumagot. Opo, naintindihan ko. Ngayon din po. Dahan-dahang ibinaba ang telepono. Namutla ang mukha. Hindi na makatingin diretsyo. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pero ramdam ng lahat, may malaking bagay na nagbago. Sir, mahinang sabi ng supervisor sa pangunahing officer. Pasensya na po sa abala, confirmed na po. Nanlaki ang mata ng officer. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lumapit ang supervisor at kinuha ang pasaporte ni Manny. Mas maingat, mas magalang. Si Manny Pacquiao nga po. Parang sumabog ang bomba sa immigration area. Ha? Si Pacquiao? Yung boxer? Yung senador? Ang mga pasahero na tahimik kanina ay hindi na napigilan. May napasigaw, may napahawak sa bibig, may nagulat na napatawa. Ang pangunahing officer ay nanigas. Unti-unting bumaba ang tingin sa suot ni Manny, ang simpleng jacket, cap, backpack. Bigla niyang naalala ang bawat irap, bawat salita. Hindi pwede hindi siya mukhang bulong niya. Hindi na pinatapos ng supervisor. Hindi basihan ang itsura. Lalong hindi basihan ang posisyon para bastusin ang isang tao. Tahimik na nakatayo si Manny. Hindi yumiti. Hindi nagyabang. Tumingin lang sa paligid sa mga saksi. Sir Pacquiao, sabi ng supervisor ngayon puno ng paggalang. Humihingi po kami ng paumanhin sa hindi ka nais-nais na karanasan. Lumapit pa ang isang mas mataas na opisyal. Sir, may tumawag po mula sa central office. Aware na po sila. Nanginginig na ang kamay ng pangunahing officer. Pawis na pawis. Sir, hindi ko po alam kung alam ko lang. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang kamay. Huwag, mahinahon niyang sabi. Iyan ang punto. Kung maayos ang trato ninyo sa kahit sino, hindi nyo kailangang malaman kung sino siya. Tahimik ang buong lugar. Walang umimik. Ang mga salitang yon ay mas mabigat pa sa sigaw. Lumapit si Manny sa counter, hindi para ipakita ang kapangyarihan, kundi para tapusin ang aral. Hindi ako nandito para magpasikat. Nandito ako bilang ordinaryong biyahero. Napayuko ang officer. Pasensya na po. Nagkatinginan ang mga supervisor. Ramdam nila hindi na ito simpleng issue. Tungkol ito sa abuso ng kapangyarihan at sa respeto na ipinagkait. May isang matandang pasahero ang pabulong. Buti na lang siya ang binastos. Paano kung ordinaryong tao lang? Tumama ang tanong sa lahat. Huminga ng malalim si Manny. Hindi ko kailangan ng apology lang. Ang kailangan ay pagbabago. Dumating ang mga mataas na opisyal. 3 lalaki at isang babae, seryoso, maayos ang suot, hawak ang mga folder. Nasaan ang officer in charge? Tanong ng isa, diretsyo ang tono. Nanginginig ang tuhod ng pangunahing officer. Ako po. Lumapit ang senior official at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, parehong tingin na ginamit kanina kay Manny, pero ngayon walang pamamaliit, puro pagsusuri. May natanggap kaming ulat.
Multiple witnesses, video recordings, at formal complaint. Napasinghap ang officer. Sir, pasensya na po, misunderstanding lang po eh. Humarap ang opisyal kay Manny. Sir Pacquiao, humihingi po kami ng paumanhin. Hindi ito ang serbisyong ipinaglalaban namin. Tumango si Manny. Hindi ito tungkol sa akin. Kung ganito ang trato sa akin, paano pa sa ordinaryong mamamayan? Tumama ang mga salita sa mga opisyal. Hindi nila maibaling ang tingin. Lumapit ang isa pang opisyal sa pangunahing officer. Officer, pakiabot ang badge mo. Parang bumagsak ang mundo. Dahan-dahang tinanggal ang badge, nanginginig ang kamay. Effective immediately. Suspended ka habang iniimbestigahan ito. May mahinang bulungan. Suspended deserved. Napaupo ang officer sa pinakamalapit na upuan. Hindi makapaniwala sa bilis. Sir, bigla niyang sabi kay Manny, halos pakiusap. Isang pagkakamali lang po, isang araw lang eh. Tumingin si Manny, walang galit pero may lalim. Hindi isang araw ang binubuo ng respeto. Ito ay ipinapakita araw-araw. Lumapit ang isang matandang clerk na tahimik kanina. Sir, matagal na pong ganito ang asal. Marami ng pasahero ang minamaliit. Natatakot lang silang magsalita. Tumahimik ang lahat. Ang katotohanan yon ay mas mabigat pa sa parusa. Nagkatinginan ang mga opisyal. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit kami nandito. At hindi ito magtatapos dito. Huminga ng malalim si Manny. Kung may magyayaring pagbabago, sana magsimula ito sa pagprotekta sa mga walang boses. Tumango ang senior official. Yan po ang aming gagawin. Ibinalik ang pasaporte kay Manny, dalawang kamay, may paggalang, may bahagyang pagyuko. Malaya na po kayong magpatuloy, sir. Pero hindi pa umalis si Manny. Bago ako umalis, gusto kong masigurado na ang mga taong ito, itinuro niya ang pila, ay tratuhin ng tama. Opo, sabay-sabay na sagot ng mga opisyal. Habang naglalakad palabas si Manny, may mga pasaherong tumango. May napaluha. May pabulong na salamat po. Hindi lumingon si Manny. Hindi niya kailangan ng palakpakan. Sa likod niya, nagsimula na ang tunay na investigasyon. May mga pangalan na isinulat. May mga report na binuksan. May mga opisyal na ngayon ay mas maingat sa bawat salita at kilos. Dahil sa araw na yon, naging malinaw sa lahat. Ang kapangyarihan ay pansamantala, pero ang respeto kapag ipinagkait ay may kapalit. Makalipas ang ilang oras, opisyal na ang memo, suspension confirmed, formal investigation, mandatory ethics training para sa buong departamento, new monitoring system para sa mga reklamo. Hindi dahil sa sikat na pangalan, kundi dahil sa maling gawain na nahuli sa tamang oras. Sa isang tahimik na sandali, ang senior supervisor ay bumulong sa sarili habang tumitingin sa immigration hall. Kung lahat ng pasahero ay tratuhin namin ng ganito, wala sanang ganitong problema. At iyon ang aral na iniwan ni Manny Pacquiao, hindi bilang kampiyon sa ring, hindi bilang politiko, kundi bilang isang tao. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa galit, kundi sa tapang na manatiling makatao. Ang simpleng araw na yon sa immigration ay naging kwento ng pagbabago, paulit-ulit na ikukwento bilang paalala ng respeto, kababaang loob at pananagutan. Kung naniniwala ka na ang kababaang loob at pagiging marespeto ay tunay na lakas, ay type sa comments, respect. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Bawat mabuting puso ay karapat-dapat pasalamatan. Dahil ang tunay na kapangyarihan sa huli ay tahimik. Ang tunay na respeto ay pinaghihirapan. Ang kababaang loob ay walang kapantay.